Pwede ka bang mag-open ng business sa Pinas kahit na OFW ka? The answer is yes. Welcome back to Money and She, where I share my experiences in business and investment, being smart with your money. My experience is, of course, kung OFW ka, gusto mo mag-business sa Pinas, kailangan maghanap ka ng mapagkakatiwalaan na business partner. In my case, alam ko na gusto ko talaga mag-business. Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-business. Gusto ko talaga. And sakto, yung kapatid ko, nag-work siya dati sa US, bumalik siya ng Pilipinas. So sabi ko, partner na lang tayo sa business. Ganyan. Kasi papa rin may business, so gusto rin siya yung maging mag-manage. So sabi ko, sabay na yung business ko. Nung nag-start ako kasi, sole proprietorship pa lang. Pero I think, as an OFW, dapat corporate talaga na yung gawin para at least meron na ka ng business partner kaagad. For me kasi, importante na meron kayong agreement talaga ng business partner nyo. Kahit gano'n nyo pa siya katiwala, kahit gano'n siya kabait, gano'n siya kagaling, or feeling nyo, never kayong magkakaroon ng away, hindi pwede. Kailangan meron kayong agreement ng shares, ng ownership, ng roles nyo sa business. Lagi ko itong sinasadya sa mga friends ko na OFW, gusto mag-business sa Pilipinas, na gustong kapartner yung mga kapatid nila, ganyan. Sabi ko, kahit na kapatid mo yan, kahit na best friend mo yan, kahit na ano, kailangan meron kayong agreement. Ang ayaw kasi natin mangyari is magkaroon ng away. So, iwasan natin at all. Iwasan natin. Dapat clear umpisa pa lang, ano yung role mo. Bilang OFW ka, malayo ka, so ako mag-finance. Tapos yung kapartner mo, dahil andyan ka, ang role mo is mag-ooperate. Tapos, meron din kayong agreement na, kunyari, generating na siya ng income. Yung kapartner nyo doon is either full-time siya. Pag full-time siya, may sweldo siya. Pag hindi, pwedeng shares kayo. So, in that case, dahil merong parang ibang ginagawa yung kapatid ko sa papa ko, ang usapan namin is percentage share kami. Whatever we earn at the end of the year, ipaghahatian namin sa dalawa. So, 50-50 kami. Ang role ko is, ako yung nagpa-finance, tapos yung sister-in-law ko, siya yung naghahanap ng supplier. Pagka outside Philippines, ako yung maghanap ng supplier. Tapos, pagdating nung shipment sa kanila, sila yung nag-quality check, tapos delivery, tapos collection ng payment. So, yun yung agreement namin. Very clear yun. Wala kaming hawak. Si Clean Earth Project to yung business namin. Afterwards, parang naisip ko kasi na, yun nga, nagka-work ako. Yung kapatid ko naging busy rin sa work. Tapos, parang gusto kong lumaki pa yung business. Kasi, in my mind, ayoko naman maging OFW forever. Gusto ko, at some point, yung business ko would be enough for me to sustain yung family ko, di ba? What happened is, yung best friend ko, si Sunny, una, pro bono, nagbibigay siya ng support. Ginagawa niya kami ng mga marketing plan, ganyan, strategy. Tapos sabi ko, alam mo, ba't di na lang tayo mag-partner? Ganyan, sama ka na lang sa business. Kasi total, sayang naman yung ideas mo, yung ano, tapos free lang yung binibigay mo, ganyan. Tapos yung isa ko rin na friend, si Ellen, napakabait din. Bigay rin ng free service sa sa accounting. So parang every quarter walang mintes ganyan. Sabi ko, sige, gawin na nating formal. Nag-incorporate kami nung business, may percentages ganyan, 'di ba? Tapos meron ding usapan for beginning lang naman. Sabi ko nga, pagka lumaki-laki ng konti na, pag mas sure na, saka i-reallocate yung shares. Kasi syempre, at the end of the day, di mo naman alam kung sino yung talagang magsa-stay. For me, ang ginawa ko noon, parang 70% sa akin muna. Yung remainder, pinaghati-hati ko muna sila. Tapos ngayon, intense na talaga yung support ng partners natin. Inayos na yung shares. Yung best friend ko, mas malaki na yung shares niya para alam mo yon, kailangan kasi may ownership din sila dun sa Hindi pwedeng 100% ikaw lang ang may-ari, tapos parang trabahador mo lang sila. Kasi at the end of the day, partner nyo sila. At the end of the day, kapag lumaki yung business, tapos wala silang ownership, parang kawawa naman sila, di ba? Kasi feeling nila, ay, bakit ganon, di ba? Kaya importante yon. Kung kunyari ikaw, yung local partner nung OFW, dapat, huwag ka rin papayag na libre lang, or kahit na yung friend nyo na nagbibigay ng free service, kahit na sabi lang, di free lang, wag mo na akong bayaran ganyan, wag ganon. Bilang Pilipino, dapat nagtutulungan tayo, di ba? So anyways, yun lang yung masasabi ko. Ayaw natin ng away, at hindi naman yung sinasabi natin na magkakaroon ng away, iwasan lang natin. So kailangan meron tayong formal agreement in a form of incorporation. Second, kailangan kahit na malayo ka, ganyan, monitor mo pa rin, 'di ba? Hindi mo pwedeng asa ka lang talaga doon sa kapartner nyo. So, kailangan, dapat check nyo rin yung finance, lalo na yung finance, dahil ikaw naman yung nagpopondo niyan, at least 2 to 3 times a week.
ganyan. Para alam nyo, kagaya sa amin, dati kasi medyo wala pa masyadong movement, pero moving forward, parang ang nire-request ko is parang daily, daily sales natin, ganyan, meron lang, isang lang, send lang ng chat. Ito yung, parang gumawa kayo ng table kung saan meron kayong sales, tapos na-fulfill ba, ganyan-ganyan. Tapos lang, send lang sa lahat, sa group. Kasi ngayon, 5 kami sa corporation. Para lahat tayo nag-excite, 'di ba? Oh, ang daming sales, ganyan. Dapat lahat ng kapartner is feeling nila owner sila, no? Hindi lang ikaw. Owner kayong lahat. Tapos, kasi 'di ba minsan nakakatakot kasi ako swerte ako kasi mapagkakatiwalaan talaga yung partners ko. Pero syempre hindi naman lahat, 'di ba? Maraming takot na what if gagamitin sa iba, ganyan-ganyan. Ngayon, yung mga payments, ganyan. So, meron kasing kami ginagamit namin si Union Bank. Si Union Bank kasi meron siyang yung parang 4 kayong mag-a-approve bago magawa yung payment. So, any payment kasi dapat papasok sa bangko, ganyan. Any payment kailangan nakalagay sa isang bank account wherein lahat kayo may access. And per transaction, dapat isa ka sa approver. Para nakikita mo. Unless, yun nga, yung masyadong malalaki, pwede nyo i-petty cash na lang, ganon. Pero yung mga malalaking, payments, kailangan, approver ka nun. So, may mga banks naman na nag-allow. Kami, we use Union Bank. Hindi ko pa na-try yung BDO, parang kailangan may minimum. Kailangan may minimum, nag-try kami nag-BDO noon pero parang hindi na open yung online banking kasi parang may minimum, ka dapat, maintaining balance na sobrang laki na hindi namin na ayaw naming ilagay kasi nga nagpapaikot pa kami ng pera that time. Good thing, yung kaklase ko sa MBA, nasa Union Bank siya. So, siya yung nag-help sa amin na mag-open ng account ng peso at saka USD. So, isa na lang yung request namin kay Union Bank na sana posible yung USD to PHP via online. Kasi hindi pa siya pasado. USD kasi yung sweldo ko, so mabilis mag-transfer in USD. Tapos, yun. Tsaka yun din, nag-import kasi kami. So, technically, kailangan namin mag-convert from peso. So, yung sales namin, kailangan namin i-convert to USD, pambili nung products. Anyways, so yan yung third, 'di ba? So, have controls, ganyan. Systems, controls na kaya mong ma-monitor. 4 is, pag lumalaki-laki na yung business nyo, kailangan na talagang may isang mag-full-time. 'Di ba? Kung may magfu-full-time, dapat tandaan natin na kailangan sweldohan natin yung tao. Hindi puwedeng walang sweldo, 'di ba? So, basically, yun naman yung plano, 'di ba? So, kung full-time siya nagwo-work dun, 'di mas lalaki ng lalaki yung business. So, dapat 'wag tayong manghinayang na bigyan ng sweldo yung tao kasi basically we're getting yung yung capacity niya sana na mag-earn. Kunyari sa work siya talaga, ganyan, tapos side on the business, okay lang. Pero pag yun na full-time ka na, kailangan may sweldo. And yung sweldo, nakahiwalay. Dapat kasama siya dun sa talaga, sa business nyo. Hindi yung parang sa kita, ganyan. Tapos ibibigay siya, as a cost. Kasi yun yung cost of management, 'di ba? So, yun lang. Lalo na kung plano nyo talagang magpalaki ng business, 'di ba? O baka naman gusto nyo maliit lang, okay lang. Pero kung gusto nyo talagang makauwi, ganyan, na palakihin yung business, kailangan, merong isa talagang magpo-full time. So, number 5, huwag kayong manghinayang kumuha ng, consultants or ng third party, ganyan, para mas maganda yung, yung itsura ng business nyo. Like for us, meron na talaga may mga ahensya na kinuha. Lalo na kasi may importation kami, ang daming permits, hindi naman kayang gawin talaga. Nag-try ako nung nasa Pilipinas ako yung nag-open ng sole proprietorship. Grabe. Grabe mag-open ng business sa Pilipinas. Ang hirap-hirap, ang mahal-mahal. Tapos yung business namin ngayon, ang daming requirements, may FDA approval, merong customs certificate na kailangan registered ka. So, wala naman kami expertise doon. So, buti na lang may mga friends kami na expert. Tapos, ni-request namin na parang, okay, bayaran na lang namin yung services nyo. Tapos, nakuha namin. 'Di ba? Although, it still takes time. Like, for example, yung FDA, last around 2 months para makuha mo. Tapos ngayon, kailangan pa pala namin ng marami. And last but not the least, number 5 is celebrate.
celebrate yung milestones kahit gaano kaliit yan. Para naman yung motivation is always there sa group nyo, 'di ba? Na kailangan happy. Ayun lang. So, hopefully nakatulong. Questions, feel free to put it there. Baka naman magkaroon tayo ng live wherein we can open yung floor for questions. We can answer directly based on my experience. Ganyan, with my business partner. Thank you and hope to see you again in the next video. Bye!